Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kabuang 108 na mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang isinailalim ng Commission on Elections o COMELEC sa Election Areas of Concern para sa September 14 BARM Parliamentary Elections. Batay sa datos noong July 29 na inilabas noong August 4 Martes, may 26 na mga lugar sa red category, 23 sa orange, 41 sa yellow at 18 sa green. Pinakamarami sa mga nasa red category ang nasa Lanao del Sur na may 21 na lugar. Ayon sa COMELEC, ang red areas ay may seryosong banta sa seguridad at kasaysayan ng election-related incidents. Sa kabila nito, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pang naitatalang election-related violence sa BARM mula nang magsimula ang election period noong July 16. Anya, mahigpit na ipinatutupad ang gun ban sa rehiyon na nagresulta na sa 12 pag-aresto sa mga lumabag. Aabot sa 400 kandidato ang maglalaban para sa 68 pwesto sa kauna-unahang parliamentary elections ng BARM. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP nitong Miyerkules na bumisita si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Jail Male Dormitory noong Martes, Agosto 4. Ayon sa BJMP, nakipagpulong si Duterte mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:20 ng hapon kina Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada at dating Congressman Mike Defensor habang nasa pasilidad. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Duterte at mga mambabatas tungkol sa layunin ng naging pagbisita. Sina Marcoleta at Defensor ay kinulong sa Quezon City Jail noong Hulyo kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa umano'y 75 million pesos na donasyon noong 2025. Samantala, si Estrada ay nakadatine mula Hunyo dahil sa kasong plunder na konektado sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang humigit kumulang 40 milyong pisong halaga ng misdeclared na firecrackers mula sa dalawang shipment na galing China sa Manila International Container Port o MICP. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa mga kargamento noong Agosto 4 Martes na unang idineklarang shelves at ceramic cups. Ayon sa Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS, na-flag ang mga shipment matapos makatanggap ng impormasyon na naglalaman ng mga ito ng ipinagbabawal na paputo. Sa physical examination, natuklas ang firecrackers at iba pang pyrotechnic devices ang laman ng mga container. Binigyang diin ni Nepomuceno na patunay ito ng epektibong border screening ng BOC laban sa smuggling. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aangkat ng finished firecrackers sa ilalim ng Republic Act No. 7183. Isa sa ilalim sa kaukulang kaso at ipatutupad ang tamang disposisyon sa mga nasabat na kontrabando. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.